Mga programa para sa mga kabataan at kababaihan kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ng Zamboanga City. Narito ulit ang ulat mula kay Eddie Arellano ng TTV Davao. Pinagtuunan pansin ngayon ng pinakabata at nag-iisang babaeng naging Deputy Speaker of the House ng 15th Congress, Maria Isabel G. Climaco, ang mga programang magbigay benepisyo sa mga kababaihan at kabataan. Kung kaya, mayoriya sa kanyang ipinasang mga panukala ay para sa mga ito, kagaya ng Republic Act 1151 na nagbabawal sa pagtrabaho sa gabi ng mga kababaihang manggagawa. Ang House Bill 4480, pagbibigay proteksyon sa kabataan sa mga lugar na may kaguluhan na kinilala ng UN bilang pinakauna sa buong mundo. The priority right now of Congress is that we have just recently sat with the bicameral conference committee on the trafficking in persons expansion, because Zamboanga City is one of the key cities that gave the first prosecution, and it is very incumbent upon me as a representative of the first district and a legislator po to fight for issues on women and children. Last November 25, we celebrated the International Prevention of Violence Against Women and Children, and we continue on with these advocacies. Panukala naman ni Congresswoman Climaco sa ngayon ang House Bill Resolution 288 na naglalayon na mag-imbestiga ang House Committee on Transportation in aid of legislation sa restructuring of operations ng flag carrier na Philippine Airlines sa mga lugar sa Mindanao upang malaman ang resulta nito sa ekonomiya ng naturang mga lugar. At pag-imbestiga na rin sa sobra-sobrang paniningil ng ibang mga domestic airline carriers. Non-flying of the Philippine Airlines to key areas in Mindanao, which even our colleagues from Luzon supported. This is all under a privileged speech that I gave last Wednesday, because I feel that the franchise of this national flag carrier should be reviewed, because it is prejudicial against the clientele that are not given the opportunity for much choice, much travel because of the stoppage of this flag carrier of the country. Para sa telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.